Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagbabalik ng Pilipinas sa ICC nakasalalay pa rin kay PBBM. Nasa 100 pogo patuloy pa rin nag-ooperate sa bansa. Halos 3 pisong oil price hike iniinda ng mga motorista at transport groups. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakasalalay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC ayon sa Department of Justice o DOJ. Ito ay sa kabila ng mga revelasyon sa pagdinig ng Kamara na nagsisiwalat sa umano'y mga irregularidad sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga nagdaang House Quad Committee hearings, direktang tinukoy ni retired Police Colonel Royina Garma si Duterte bilang promotor umano ng cash reward system sa extrajudicial killings o EJK sa mga drug suspect. Dahil dito, hinikayat ang gobyerno na i-refer ang House proceedings sa ICC na siyang nag-iimbestiga sa kontrobersyal na drug war. Ayon sa DOJ, ang Pangulo pa rin ang pinal na magdedesisyon sa foreign policy ng bansa. Ngunit batid ng kagawaran ang panawagan na isumite ang Quadcom report sa ICC. Dagdag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi i-endorso ng gobyerno ang Quadcom findings sa ICC. Tinatayang nasa 100 pa ang bilang ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang patuloy na minomonitor ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Sa report na binigay mismo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa tanggapan ng PAOCC, mas mababa na ito kumpara sa 200 POGO na kanilang binabantayan noon. Kumpiyansa naman ng PAOCC na kanilang maaaresto ang lahat ng POGO na iligal at palihim pa ring nag-ooperate. Kanila ring sinabi na pananagutin nila sa batas at sasampahan ng kaukulang kaso ang lahat ng local chief executives na malalaman nilang sangkot sa nasabing iligal na aktibidad. Matatanda ang sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inatasan nito ang PAGCOR na ipatigil ang lahat ng POGO operation sa bansa hanggang sa matapos ang taong ito. Ikinaaaray ngayon ng mga motorista, tsuper at transport groups ang big-time price hike ngayong linggo. Sa isang protest rally sa Quezon City ngayong araw, ipinahayag ng grupong Pisto ng pagkabahala sa halos 3 pisong taas presyo sa bawat litro ng langis. Naanilay malaking tapyas mula sa kanilang arawang kita. Isa rin sa apela ng grupo sa gobyerno ay ang i-abolish ang oil deregulation law, gayon din ang excise tax sa petroleum products. Giit ni Piston President Modi Floranda, malaki ang magagawa ng administrasyon para maibalik sa kontrol ng gobyerno ang bawat paggalaw ng presyo ng petrolyo. Kahapon nang inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang malaking pagtaas sa presyo sa bawat litro ng gasolina ng 2 pesos and 65 centavos, diesel ng 2 pesos and 70 centavos at kerosene ng 2 pesos and 60 centavos. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, malaking salik sa taas presyo ay ang patuloy na sigalot sa Middle East. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.